Hindi lahat ng ngiti, masayang kwento ang dala. Noong bata ako, maaga kong nakita kung gaano kahirap ang buhay. Bansong anak si Papa at matanda na siya nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Pero kahit ganoon, napakasipag niya. Araw-araw siyang nasa bukid. Nag-aararo, nagtatanim, at kapag uuwi, may dala siyang pasalubong na prutas para sa amin, madalas bayabas. Naalala ko noong nasa unang baitang ako. May project akong gawa sa kawayan. Si Papa ang nagdala nito mula bahay hanggang paaralan. Nilakad niya iyon para lang maipasa ko ang project ko. Ako naman, may service na tricycle noon, pero mas gusto kong maglakad. Medyo spoiled din ako noon. Minsan nagsisinungaling pa ako na masakit ang tiyan ko para hindi pumasok sa school. Si tita ang madalas nagbibigay sa akin ng baon. Madali rin akong umiyak, lalo na kapag nasa paaralan. Noong grade 2, fiesta noon at may sayaw kami. Hindi pa street dance ang tawag noon, kundi calisthenics. Isa ako sa mga sasayaw. Akala ko hindi makakapunta si nanay para panoorin ako. Hindi ko alam na sa oras na yon, isinugod na pala nila si Papa sa ospital. Pagkatapos ng sayaw, ngumiti lang ako nang makita ko si nanay na may dalang burger para sa akin. Doon ko unti-unting nalaman ang katotohanan. May cancer na pala si Papa. May bukol sa baga. Bata pa lang ako, pero parang pinilit akong tumanda ng maaga. Unti-unti akong nawalan ng gana sa pag-aaral, pero sinubukan ko pa ring magsikap. Nakakakuha pa rin ako ng mga award kahit papaano. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko si Papa na hirap huminga. Nakita ko rin kung paano siya ipinagdasal ni nanay. At pagkatapos noon, nawala siya. Pag-uwi ko galing school kasama ang mga kaibigan ko, nakita ko kung paano ibinabalsamo ang katawan ni Papa. 8 taong gulang lang ako noon. At ayon ang isa sa pinakamasakit na alaala ng buhay ko. Pero hindi doon natapos ang laban namin. Ilang araw matapos mamatay si Papa, may mga taong gustong kunin ang naiwan. Niya para sa amin. Ang bahay at ang lupang dapat ay para sa aming magkakapatid. Pinalalayas kami. Pero hindi sumuko si nanay. Ipinaglaban niya ang tahanan namin. Ngayon, 27 taong gulang na ako. Marami pa rin akong nalalaman tungkol sa mga nangyari noon. Mga bagay na mas lalong nagpapasakit sa puso ko. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin kami. Unti-unti kong inaayos ang bahay namin. Hindi pa man ito tapos. Pero bawat pako, bawat semento, simbolo yon ng pangarap naming mabuhay ng maayos. Hindi naging madali ang buhay. May mga araw na nilalabanan ko rin ang sarili ko. May mga gabing tahimik akong umiiyak dahil sa anxiety. Pero pinipili kong bumangon. Para kay Papa. Para kay nanay. Para sa mga kapatid ko. At para sa sarili ko. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito iyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging matatag. Minsan, sapat nang hindi ka sumuko. At kung ikaw man ang taong pagod ng lumaban, sana maalala mong hindi ka nag-iisa. Darating din ang araw na masasabi natin, kinaya rin pala natin